Hello guys! So for today is samahan nyo akong libro, mag-book ng mga transactions ng Habibi na business ni na Habi Rai. So nag-message sa akin yung kuya ko and sabi niya tumulong daw ako sa business. So dahil accountant ako and ang inutos niya sa akin is mag-book ng mga transactions nila. So ito yung gagawin ko for today. Tapos, story time lang kung bakit ako naging accountant is, noong una kasi, nung high school, hindi ko pa alam kung ano yung gusto kong maging, kung ano yung gusto kong kuning course. Tapos, ang uso noon that time is nursing at saka yung gusto kong maging teacher. Kasi nga, mahilig ako magsayaw-sayaw noon. So, na-influence ako nung mga naging teacher ko noon na maging teacher din. So, pero yung kuya ko sabi niya na, bakit hindi mo i-try yung accountancy? Kasi mahilig naman daw ako mag-analyze. Na, ayun. So, sabi ko, sige, itatry ko. Tapos, nung kinuha ko na nga, and then nakapasa na ako, and nakapasok na ako dun sa program ng accountancy, ang ginawa ng kuya ko, since wala akong ka-idea kung ano ba yung accountancy, bago mag-start yung pasukan, yung first sem as first year student, binigyan niya ako ng libro ng basic accounting, tapos pinabasa niya sa akin yun. Siyempre ako, basa naman ako. Hindi ko totally naintindihan kung ano yung binasa ko, pero nagkaroon ako ng idea. Kaso, syempre iba pa rin. And sa totoo lang, make or break talaga yung first year ng accountancy kasi pag hindi mo naintindihan yung basic accounting, mahihirapan ka talaga lalo na pag naging advanced accounting na siya. So nung time na yon, lalo na nung first sem ko, talagang nagpapaturo ako sa kuya ko, tatawag ako sa kanya kapag nahihirapan ako sa assignments ko or meron akong topic na nahihirapan. So tawag talaga ako lagi sa kanya. So yung kuya ko bilang supportive kuya, lagi siya nagmi-make ng time para tumulong sa akin. Tapos nung nag-graduate na ako and then nag-start na yung board exam. So nag-review center ako and then nahirapan ako as in hindi ako naging confident sa sarili ko na parang hindi ako papasa yun, tapos umiiyak ako noon, so tatawag ako sa kanya, tapos siya bibigyan niya ako ng mga words of encouragement na kaya mo yan, or minsan sabihin niya na sige magkita tayo, kumain tayo sa labas, baka nabu-burnout ka na. So ganun ka-supportive yung kuya ko. And FYI, siya po yung nagpaaral sa akin nung college ko, and then nung nagre-review na ako, tulong sila nung mama ko sa para makapag-review center ako noon. And luckily, pumasa po ako, one take lang, and super happy ako noon, and super happy din. Actually, kuya ko, yung unang nakaalam na pumasa ako ng board exam, kasi nga, wala kaming internet noon, so wala kaming idea kung ano ba, pumasa ba tayo or hindi. So, ang ginawa ng kuya ko, tumawag siya sa review center, tapos, siya yung kaunaw na nakaalam, siya yung nagsabi sa akin. And then, nung nag-start na akong mag-work, kasi nga, pares kami na sa corporate world and finance, so, siya yung tumulong sa akin, kasi kahit naman, ano yun yung mga theoretical na naintindihan mo nung high school, nung sa college, syempre, iba pa rin kapag actual na siya. So, ayun, tinulungan pa rin niya ako. Sobrang supportive niya talaga sa akin. Kaya, ayun, thank you, kuya. Hindi ko marireach tong na kung nasan ako kung hindi dahil sa'yo. And dahil dyan, so yun nga, magtatrabaho muna tayo. Dahil dyan, ito yung sukli natin. Magtrabaho tayo and i-book natin itong mga transactions nila. So, yun po yung vlog for today. Ayun, thank you and see you next vlog.